Magandang araw sa inyo mga kapatid. Para saan nga ba itong audio recording na ito? Ginawa ko po itong audio recording na ito dahil habang nasa review center po ako kanina, nakikinig po ako sa review assistant namin. Sabi niya, ang bawat problema na nagdaraan sa atin ngayon ay hindi ibibigay ng Panginoon kung hindi natin ito kaya lagpasan. Ngayon, biglang pumasok sa isipan ko ang katanungan. Bakit nga ba tayo nagkakaroon ng mga maliit at matitinding problema sa buhay natin? Ano ba ang tunay na dahilan, kapatid, at napagdaraanan natin ang mga bagay na ito? Pinaparasahan ba tayo ng Panginoon o sinusubukan lang ba niya tayo? Kapatid, bago tayo magpatuloy, bibigyan kita ng 7 segundo kung ayaw mo magpatuloy sa audio recording na ito. At kung gusto mo naman malaman ang kasagutan sa tanong na ito, hintayin mo lang matapos ang 7 segundo. Kapatid, kung gayon, magpatuloy na tayo. Bakit nga ba tayo nagkakaroon ng mga problema sa buhay natin? Maibalik ko lang yung sinabi ng aming review assistant sa review center. Hindi daw ibibigay ng Panginoon ang problemang ito kung hindi natin ito kaya lagpasan. Alam mo ba, kapatid, may punto din yun. Pero ano ba talaga ang dahilan at nagkakaroon tayo ng problema? Kapatid, gusto ko itong malaman mo. Iisa lang ang gustong iparating sa iyo ng Panginoon, kaya niya tayo binibigyan ng problema. Gusto lang ng Panginoon na mapalapit ka sa Kanya. Aminin din natin, minsan nakakalimot na tayong bumisita sa simbahan, minsan nakakalimutan na natin magdasal, minsan nakakalimutan na natin magpasalamat sa mga biyayang binibigay ng Panginoon sa atin. Sa katunayan nga, dapat araw-araw sa pagdilat ng iyong mga mata, kapatid, nagpapasalamat ka dapat sa Panginoon. Bakit? Dahil binigyan ka niya ng panibagong araw para makita ang mga taong malapit sa buhay mo. Dahil binigyan ka niya ng panibagong araw upang ipagdiwang ang kanyang kabaitan, upang madama mo ang kanyang pagmamahal, kapatid. Wala namang ibang hinanap na kapalit sa iyo ang Panginoon, kapatid eh. Hindi naman niya sinabi sa iyo na magpakapako ka din sa krus tulad ng anak ko na si Jesus. Isipin mo nga, kapatid, kahit na kaisa-isang anak niya, inalay niya para lang sa buhay mo. Dahil ang gusto niya, makita mo ang kanyang kabutihan. Ang gusto lang ng Panginoon ay isama mo siya sa buhay mo. Mamuhay ka nang kasama mo siya, kapatid. Hindi yung tinatawag mo lang siya kapag may problema ka. Hindi yung tinatawag mo lang siya kapag wala ka ng pera at makain. Hindi yung tinatawag mo lang siya kapag hirap na hirap ka na sa buhay mo. Hindi yung tinatawag mo lang siya kapag may sakit si nanay o si tatay o kahit sino man sa pamilya mo o kahit ikaw may sakit ka lang. Hindi yung tinatawag mo lang siya kapag may exam ka at wala kang masagot sa exam mo. Kapatid, isa itong hamon sa buhay mo, kapatid. Subukan mong isama sa buhay mo ang Panginoon. Mararamdaman mo napakasarap. Sigurado kahit gaano kabigat ang problema ang dumaan sa buhay mo, kapatid, madali mo itong malalagpasan dahil mahal ka ng Panginoon, kapatid. Dito na po nagtatapos ang audio recording ko. Sana po nakatulong ito sa inyo at kung nais nyo po itong iparinig din sa iba, sige po, binibigyan ko po kayo ng pahintulot. Ayan, maraming salamat po sa pakikinig. God bless you po.